Hello, hello mga ka-farming. Good morning. Ayan, agahan natin ang pag-check ng mga gulay. Ito meron pala tayong for harvest na upo. Ayan, upong haba. So meron pala tayong aanihin. And dito naman sa patola ay meron na palang malalaki. So mag-harvest tayo. Ayan. Ito kasing patola guys ay patapos na rin siya magbunga. Ayan. Ito namang upo ay kasi simula lang. Dalawa pa lang yung naani dyan. Oh. Dalawang piraso. So ang upo na to dito ay hinalo na sa patola dahil patapos na nga yung patola. Kaya nagtanim ng bagong upo. Ito na siya oh. Ang dami ring bunga. Ang kinaganda lang kasi umuulan pa ngayon ng gabi. So kaya buhay na buhay yung tanim. And dito, may naani na dito ayan oh. May naani na dati. So may malaki na naman. Kukunin natin yan. Ayan. So habang maaga pa mag-harvest tayo. Ayan yung mga available na gulay ngayon. And pupunta tayo din doon sa okra. May 2 piraso. Oh. Dito pwede na yan. So ayan, check natin yung okra mga ka-farming. Yung okra ay araw-araw inaanihan ko. So mag-harvest tayo ngayon. Ayan, dito sa kabila. Nandito sa kabilang side yung okra. And yung yung nataniman dati ng pipino, syempre yung pipino ay tapos na. Ayan malinis na. Ito yung okra Din yung mga pipino ay tapos na, nalinis na rin. Tataniman yan ng bagong sitaw. Ayan. Hindi ko na pinaalis yung hindi na inalis yung balad para bawas trabaho. Ayan, lilinisin na lang. Then, tataniman ng mga bagong sitaw. Ayan siya hanggang doon. So, ako naman ay mag-harvest ng okra. Yun ay araw-araw talaga inaani. Ayan So, umaga nag-harvest ako ng okra mga ka-farming. Then, mabilis siyang nabibenta. Minsan yung mga suki ay nag-o-order sa akin. So dahil ay ngayon wala akong Facebook at Messenger ngayon. So ang ginagawa ng aking mga pamangkin ay nilalako ang mga gulay. Dito lang sa mga kapitbahay, dito lang sa aming barangay. So ayan, mag-harvest na tayo. So ayan, ganito lang kadali mag-harvest. Ito naman ay madali lang pitasin. Ha? May upo daw dun sa bubong. Ayan, sa bubong ng kubo. May upo daw. So, i-harvest na rin ni Papa. Maggulay-gulay lang tayo mga ka-farming para healthy. So, ayan. Madali lang mag-harvest ng okra. Kasi, basta bata pa siya ay madali lang pitasin. Ganito lang siya, malambot. Ayan, pakita natin paano mag-harvest. Bayan, nakagat pa. May nangangagat na langgam. Nakagat pa yung pako, aray. Ayan, halos dahon mga ka-farming ng okra ay may bunga. Pero bako lang masyadong mahaba. Nahaluan na kang bilog. Ayan siya. Naani na yung upo. Upong haba na na siya. Anong tawag dito? Na-pollinate sa upong bilog. Kaya hindi mo na
mix na yung variety ng aming mga upo. Dalawang klase kasi yung upo namin. Yung haba ng 1 metro, ano yun, batik dapat. And meron kaming bilog na plain. Ang nangyari, nagmix na yung variety. Na-pollinate na yung yung mahaba na pollinate ng pabilog. Kaya, ganun ang itsura. Hindi na siya masyadong mahaba at hindi na rin siya batik. Ayan, hinarvest na ni Papa yung nandun hinarvest na ni Papa yung blinag natin kanina. Buti pala doon ako nagsimulang mag-vlog. Kasi alam ko nga i-harvest niya pag nakita niya. So, mabuting doon tayo nakapagsimula mag-vlog. Ayan, ganyan lang kadali mag-harvest mga ka-farming. O, diba? Bawat dahon may bunga. So, ang ganda niya, hanggat may nagdadahon. Ayan, pag ganito, hindi na siya halos nagdadahon, Lahat na lang yung bulaklak sa tuktok. Ay, hindi pa nagbuka yung bulaklak, Maya-maya pa. Pero maganda ang bulaklak ng, bulaklak ng okra. So, sige lang, harvest. Sa lang naman, sa farming, ang kailangan ay sipag at tiyaga. Kasi, gaya nitong mga okra, makati sa kamay pag nag-harvest. Kaya ayan, naka long sleeve nga ako at naka pantalon. Kasi makati ang dahon niya. Kaya, kailangan may protection din. Ayan. Makati ang dahon nito. Balahibo. And magaspang. Kaya. So, ayan. 2 line ang inaanihan natin bawat daanan natin. And linya-linya. Para hindi magulo. And walang malagpasan.